Ayan po, magandang umaga sa ating lahat, sa mga tatay at nanay ng tahanan. Dito po ako ngayon sa San Pedro. Ayan, pagasolina lang po ako. Bibiyahe po ako papuntang Quezon para po sa part 2 ng interview natin kay Lolo. Medyo mahaba-habang biyahe po ito. So daan po nito buong Laguna. So lalabas po tayo ng San Pablo. So mga 2 oras mahigit po ang bibiyahin natin hanggang parating tayo sa Sariaya. So kita-kita po tayo mamaya. Ingat po tayo sa lahat ng bumibiyahe, sa nagtatrabaho. Ingat po lahat. Kita-kita po tayo mamaya. Hello po uli. Eto, tayo nga, inaabot ng ulan dito sa Calauan, Quezon. Calauan, Laguna. Ayan po, ganda ng view. Kita nyo naman yung bundok. Pahinga muna po at umuulan. Ayan. Basta mga panahon dito, pero doon sa dinaanan ko, mainit eh. Mainit. So, pahinga muna po. Kita-kita ulit tayo. Ang ganda ng view. Ingat po. Ito po ang Mount Makiling ba ito? Ayan. Mount Makiling po. Ayan, umuulan sa bundok eh. Pahinga muna po, pahinga. Abutan. Minakilala po tayo dito ng 2 tropa natin. O, kaway kayo dyan. Shoutout muna kayo dyan sa mga taga Bicol. Taga Kamsur daw po sila. Sumisilong din. O, ayan. Sige, kita. Sige. Papa Bong TV. Ganito suot ko, parang ito ata suot ko dun eh. Papa Bong TV, o puti lang yung sombrero ko. O sige, ingat kayo ha. Ingat. Papa Bong TV. Yan po, biyahe na uli po tayo. Tumigil na po yung ulan. So, tutuloy po natin ating biyahe. Kita-kits po tayo. God bless po, ingat lagi. Hello po ulit. Tumigil po muna ako dito sa San Pablo para makita ko yung magandang view. Ano po to boundary ng Calauan, Laguna at ng San Pablo. So nasa San Pablo na po ako. Papasok na po ako ng bayan ng San Pablo. Ayan. Napakaganda po ng aking tinigilan dito. Mataas na lugar. Bale, bundok po. Bundok po ang mga dinadaanan ko, gilid-gilid ng bundok. Pakita ko po sa inyo. One eternity later. Ayan po, magandang tanghali. Inabot na po tayo ng alas 12. Kasi po, patigil-tigil tayo sa may Laguna. Umuulan. Ito na, dito na po ako sa boundary ng San Pablo at ng Quezon. So, nakalabas na po ako ng syudad ng San Pablo. Ito po, boundary na ako. Ayan. Ayan po. Ito po yung pag lumampas po kayo dyan sa arko na yan, Chaong na po yan. Doon Villa Escudero, Villa Escudero. Yan, sa mga gusto pumasyal. Napakaganda po rito sa San Pablo. Ayan. Madami pa nagtitinda ng ngayon, ng taga pala ngayon, Lanzones. Yun, sa kabilang kanto. Dami Lanzones. So, pahinga lang muna po ako dito ng mga 10 minutes at lalarga na tayo. Maya konti. Mga 2 bayan pa po ang ating lalagpasan, Chaong at saka ng Candelaria, Quezon. And then Sariaya na po kasi nun. O sige po, kita-kita po tayo ulit. Bye-bye! Ayan po, eto na, dito na po ako sa lugar ni Lolo Pedro. Ayan, kararating ko lang po. Marami kasi akong stopover eh. Punta pa ako kung saan-saan sa mga kaibigan. Kaulan lang po dito, malakas yung ulan. Ayan. Punta po natin si Lolo maya-maya. Papahinga lang po tayo. Kita-kita po tayo mamaya.
Ayan po, nandito na po ako kila Lolo at Lola. Nakarating naman ng Matiwasay. Ayan po, at magpapakulo muna siya ng tubig. At siya daw po ay nagpahinga. Dahil siya ay naglagari ng mga kahoy. Kasi mag-uuling na naman si Lolo Pedro. Pakasipag ni Lolo Pedro. Ayan. At siya nagpahinga. Kubabuhangon lang siya dahil dumating ako. Ayan. Papakulong ng tubig, iwan ko nito sa dumating. Ayan si Lola. Madilim dito kasi umulan. Ayan. Katitila lang ng ulan. Ganda. Ganda ng... Ang ganda ng mga halaman. Walang kahangin-hangin. Medyo malinsangan. Pero may lamig na mararamdaman. Ayan. So magkakape muna po kami ni Lolo at ni Lola. Galing sa biyahe. Ayan. Nadilim po kasi sa loob. Pasensya nyo na. Ayan. Si Lolo Pedro. O, sige po, maya-maya uli. At magkakape muna kami. The next day. Magandang umaga po. Ayan, katatapos ko lang pong tulungan si Lola magwalis. At si Lola naman ngayon nagwawalis. Yan, sinasaid niya. Magandang umaga ko sa ating lahat. Ang oras po ay alas 6 umaga. Nagising po kami na alas 5. Maga po kami gumising kanina. Ayan. Dito po ngayon ako sa bahay nila Lolo at Lola. Tinulungan ko muna magwalis si Lola. Ang laki kasi nung winawalis niya araw-araw eh. Ayan, napaganda po ng panahon. Malamig. Kanina ako, naka-jacket ako. Tsaka naka-bonnet. Kasi po, ang lamig kanina. Napakasarap ng hangin. Paskong-pasko na rito sa probinsya. Ayan. Napaganda. Tanawin. Ayan. Kami po ay agahan na. Nakaluto na si Lola ng aming sinangag nila Lolo. Si Lolo naman naggagayak na papunta sa kanyang ulingan. So kita-kita po tayo maya-maya at kami mag-aagahan lang. Tuloy po natin ang panonood mamaya. Hello po uli. Ito, papunta po tayo sa pwesto ni Lolo kung saan siya pumuputol ngayon ng kahoy para ulingin. Yan. Yan po. Ito yung lugar. Maaga. 6:30. Yan. Yan po si Lolo. Maakit ng puno. Yan. Putol siya ng kahoy. Ayan, sa dulo ng punong kahoy si Lolo. Puputol siya ng kahoy. Ayan. Yung po may-ari ng lupa, pinapuputol na po sa kanya yung mga kahoy, pinapapantay sa kanya.
yan bakod na yan. Yan, yung mga, kung ang kahoy na to eh, Madre Cacao, ano ba sa Tagalog to Madre Cacao? Kakwate? Kakwate ba yan? Yang puno na yan, kakwate? Wow. Kakwate. Yan, nanghahaba ho. Putulin ni Lolo yan. Papantayin niya, tapos bigay na sa kanya yung kahoy na yan, uulingin na lang niya. Yan. Yun naman eh, marami namang nagbibigay ng kahoy kay Lolo. Puputulin nga lang niya, yun ang pinakabayad sa kanya. Tapos uulingin niya. Ayan. Natin makita si Lolo, taas. Sa edad po ni Lolo, 78 years old, oh, lakas-lakas pa. Kita nyo naman, oh. Puputol na kahoy si Lolo. Ayan. Daming talim na kalamansi. Yan, ganda rito sa probinsya. Umaga-umaga mahamog. Yan. Kaya basa yung paa namin. Naglalakad. Ayan. Yan. Si Lolo. Kaputol niyan. Ayun na, mga naputol pala niya. Marami na siya naputol. Ayun. Ayun. Marami na siya naputol. Yan. Magandang kahoy po itong kakwate nito. Matigas na kahoy ito. Kung tawagin po dito sa Quezon, Madre Cacao ang tawag nila rito eh. Pakatigas po niyan, pwede ipambakod. Tapos pwede nyo rin gawin lamesa, upuan. Napakaganda pong kahoy nito. Matibay. Yan. Mga bata pa to eh. Binabawasan lang naman po ni Lolo yan. Pinapantay niya. Pinapapantay ng may-ari. At mataas na nga naman. Oh. Sobrang haba ng sobra na. Yan oh. Tabing karsada po yan. Ang ganda itong lupa na to. Barangay Road. Sige po, mamaya po balikan po natin si Lolo. At hindi po natin pwedeng kausapin kasi baka mamaya mahulog eh. Matagapan niya yung kamay niya. Sige po, kita-kita po tayo maya-maya. Salamat po. A few minutes later. Ayan, magandang hapon po. Tata si Lola. Ito si Lola Aneng, si Lolo Pedro. Ayan, interviewin natin si Lolo Pedro. Ano po yan kanina, katatapos lang yan magputol ng kahoy doon. Ngayon, nagpapahinga kasi mainit po ang panahon eh. Baka daw siya mag-collapse. O, Lolo, kailan natin sisimulan yung pag-uuling mo doon? Pag natapos na lahat, atake munang aalisin yung mga maliliit na sanga. Oo. At naalis na lahat yung mga maliliit na sanga, di iniipon ko pagkatapos. Ngayon, pag natapos ko ng matalasan, di hahakutin naman doon sa aking paghuhukaya ng pag-uulingan. Ibig sabihin, maghuhukay ka na naman. Oo.
Mga ilang araw mo kukain yon? Mga isa't kalate. O, isa't kalahati araw lagi si Lolo. Mabilis mo Lolo maghukay. O, mga ilang sako kaya Lolo naman yon, yung mga gagawa mo ngayon? Mga Mga ilang sako kaya kalalabasan nun? Sa ilang sakong uling yon pag natapos? mahirap na kasi mag-estimate Estimate. nang wala pa sa sako. Sa bagay, tama naman. Pag Tama. nasa sako na, di alam mo na kung Yun lang, yun lang. Mga ilang araw ba mauling yun bago maging uling? Mga, di, pag nahakot, lahat na nahakot na, magpipid-pid na, pagpuputol-putulain. Pag natapos na pagputol, maghuhukay na. Okay. Pagkatapos naman ng paghuhukay, di magsasalang na. Ayos. Mga 2 araw magsasalang. Pag natapos na napuno na ng kahoy yung butas, tatakpan na ng drum, lalagyan ng kaunting lupa, sisindihan na. Mag-aantay naman ng mga 4 na araw o kaya 5. Tapos palalamigin pa yon. Pag ang usok mataas na o yung kawang na dustang bunso, hindi tatakpan mo na, sasaraduhan na. Hirap din mag-uling. Ano, Lolo? Mm. Eh, yung ba kinikita mo naman sa napupunta? Bibigay mo ba naman kay Lola? Bayo naman. Lola, binibigay ba sa'yo yung pera na ni Lolo? Yung Binibigay yung sa uling? Pag nag-uuling? yung iba naman pinamili. Ano, binibigay yun. Ayan. Kala ko pinanonood ng sine eh. Wala nang sine. Wala nang sine. TV oh. nga hindi na TV. makapanood ng Walang TV po sila Lolo. Sira TV, matagal na panahon. Radyo, walang radyo. So, pag napanood nyo po ito, ano lang po kayo? Tawag dito. Dodonate tayo ng radyo kay Lolo. Wala sila cellphone. Wala din cellphone. Ganito lang sila sa bahay. Yan, pag walang ginagawa. Siyempre, may edad na sila. Hindi naman nila kailangan pang kumilos ng mabigat. Pero meron naman silang, Lolo, ano pa ba pinagkakakitaan mo bukod sa uling? Minsan, mayroong naghahanap ng magtataba sa niyugan. Kano naman bayad sa ganun? Ngayon ang kalakaran ngayon 500, walang kain. Pagtatabas, ay nahirapan ako magtapas ng niyog. May edad ka na rin eh. Siyempre, may delikado na rin para sa iyo yun. Noon nagtatapos ako, naka 2,000 naman maghapon. Bata ka pa eh. Tingnan mo ng katawan mo, oh. Bato-bato katawan ni Lolo, oh. Sa edad po niya, 78 years old, oh. Kita-kita niyo naman, oh. Batak na batak ang katawan sa trabaho, masipag. Sipag sila mag-asawa, oh. Si Lola, pangiti-ngiti lang si Lola, oh. Kaya lang po sila dito, oh. Yan. Ang mga anak po kasi nila, may 2 po silang anak. Yan, may mga pamilya na rin. So, binibisita ba kayo nila, Irene, yung anak niyo? Gano'ng kadalas? Madalang din, gawa nung may mga trabaho din sila. Sa aming mga anak at nag-aaral, ano? Yun, kuminsan pag walang pasok at siyempre kinakapos din sila ng pera pag kuminsan dahil ang asawa naman mahina naman ang kita. Nalapit naman sa amin at nadaing ng kanilang kawalan. Pag kami mayroon, hindi naman namin natitis na hindi sila bigyan. Ay ngayon, pag halimbawa nabigyan ng 1,000, binabalik din niya. Yun na lang ang pinakatulong namin. Paano yung yan? Halimbawa, Lolo, pagka wala kang uling, di ba? Hindi ka nakapag-uling. Ito bang mga nyug na to, ano ba? Kailan ba to hina-harvest? Sa 24 pa to na nitong Nobyembre. Dahil nung kawitin rin noong Oktubre, 24 na at gawa nung si Eric naman may ginawa, naging power siya ng niyog.
Ay mga ngawit, mayroon namang kinakawitang iba pa. Actual, ano po, yung lupa nito dito tinitirikan ng bahay nila Lola. Ito po ay sa tag dito, tagapangalaga ang nanay ni Lola. Actually, yung nanay po ni Lola, ang ano tawag dito, caretaker sa lupa. Ngayon, Tinan. tenant po sila rito. Tapos, kwento kasi sa akin ni Lolo dati, tinaniman lang niya ito ng nyog. Tapos, nung maliliit pa yung nyog, so may mga bakanting lupa pa, nagtatanim sila ng talong. So, ano, yun ang ano ni Lolo, tinaniman nila to. Ayan. Yun ang pinagkakakitaan nila. So, ilang taon na nga to, Lolong mga nyog ko? May 20 years na to? Meron. Oh, may 20 years na po itong niyog na to. Ngayon, napapakinabangan ni Lolo. So, yung naharvest sa niyog, sa kanila na po napupunta yun. Yun na po yung pinaka ganansya nila rito sa lupa na kanilang iniingatan. So, matagal na po sila rito. Ilang years na kayo rito, Lola? Ilang years na kayo rito sa lupa na to? Ilang taon na? Hindi ba tayo? Oh, hindi pa daw siya tao. Dati ano ba kay Lola? 1940. 1946. Sabay, matagal na rin pala, ano? Yung kanyang magulang pa nag-aalaga. Ngayon, magulang pa po ni Lola ang nag-aalaga nito. So, bale, si Lolo, ang naging kabiyak ni Lola, tapos yan. Siya na po ang nagtanim ng niyog. Biro nyo, oh, after 20 years, si Lolo, mga 50 plus pa lang, tinaniman niya na niyog. Ngayon, kumikita na siya. Yung niyog, mula sa dahon, nagiging walis. Kinakayas sila, ginagawa walis tingting, tapos nabebenta naman. Pero hindi na po sila nagagawin sila Lola kasi nahihirapan na si Lola eh. So, si Lolo na lang, yan, nag-uuling, tapos sinasaan nga sa niyog. Itong bahay naman na to, ayun, ito yung lumang bahay pa nung magulang nila, pina-renovate lang nila Lolo at Lola nung sila Nung kami magkatalungan ako. nagkaroon silang yan, magkaroon ng halaman, talong yan. Kumita ata ng malaki si Lolo sa talong nun eh. Masipag kasi si Lolo. Iniipon namin iniipon yung aming kabahagi. Ayun, Nakabili ng 1,000 halong block. pinaayos. Kaya hindi naman po nila kasi mapapaganda pa tong bahay na to dahil unang-una, hindi naman sa kanila lupa to, Lolo. Kung mabenta tong lupa na to, Kay Dr. Banawa pa to. Dr. Banawa po yung may-ari ng lupa na to. Kami lang ang nag-aalaga. Kaya, hindi rin mapaganda ang bahay, no? Kasi pag pinaganda nyo, baka mabenta tong lupa. Yung nga ay mga nagkuhan, paano niya yung lupa? Ay, ang bahay ninyo nasa gitna. Mahirap nga nabilihin niya at ang lupa na ikuan, yung naka-eskwala. Ay ngayon, Lolo, halimbawa, nabenta tong lupa na to, ano, babayaran itong bahay na to? Paano usapan dyan? Ay, di, kung anong desisyon noong may-ari ng lupa, bawa sabi, bibigyan daw kami ng 500 square meter. Sa ano, sa labas? O dito na rin? Dito, kaya lang, ay di, Sa sulok yun, siyempre. ilalagay sa isang Oo. lugar. At least Kaya mabibigyan kayo ng yung lupa. paano naman kako yung nagastos namin din eh. Sa Pag sa bahay. ngayong kako eh, baka ang kalahating milyon ikulangin sa ganarita laki. Hindi, papagawa na lang halimbawa ng maliit-liit. Oo, yung makakagalaw kayo na maayos, tapos may Bawa bakuran. mga Oo. halaga ng 100,000 eh. Hayaan nyo, malay nyo, itong vlog, itong ating interview na to, may mga magtumulong sa inyo, o, di ba? Makabigyan naman kayo ng kahit pa paano. Siyempre, di papagawa kayo ng bahay. Di naman gano'ng kadlaki. Sakto sa inyong dalawa ni Lola, dadalawa na naman kayo eh. O, tapos mabilangan kayo ng TV. O, ano bang gusto mong TV? Kahit yung Yung colored, black and white. black and white. Hindi, maraming TV mura kay Lolo, huwag kang mag-alala. Hindi naman cool. Huwag kang mag-alala, darating sa atin yan. Dahan-dahan lang, siyempre. Darating yan. Marami namang ipinakita mababait dyan na tao dyan. yung kamong
Bicol na nagsusolo ng babae. Oo, si Tamo sila. shoutout po kay sa mga vlogger na, yung charity vlogger, si Kuya Noli Vlogs. At saka po lalo na dun sa mga kalingap. Yan, napakabubuting tao po niya. Napakarami na pong binahayan yan sa pinabahayan sa Bicol. Maraming Papanood ko po. natutulungan Shoutout po naman. sa inyo, sa lahat po ng charity vlogger. Napakabubuti ninyo. At sana more blessing. Nakapag-subscribe na ata ako sa inyo eh. Hi po sa inyong lahat. Tuloy-tuloy lang pong pagtulong sa kapwa at Diyos na pambahalang gumanti sa inyo. Sa atin, na gusto tumulong ako, gusto ko rin tumulong eh. So, nagsisimula pa lang ako, malay nyo, ito yung daan. Gusto ko matulungan muna si Lolo. Kasi sila Lolo at Lola, lagi lang dito sa bahay. Gusto ko maipasyal to kahit man lang sa ano eh. SM. Ba, Lola? Gusto mo mag-SM? SM. Gusto mo mag-SM? Lucina. SM. Ayaw ni Lola mag-SM, ayaw. Dito na. Di po si Lola, medyo nagkasakit po si Lola eh. May pandinig ng Lola. Pero nakakarinig naman po siya ng malinaw. Yun lang pag kailalapit ka. Ganito lang po sila ngayon. Masaya na po silang ganyan. Ako lang po yung nagpagulo rito. Dinalaw ko po sila. Actually, hindi ko po sila kamag-anak. Mahaba istorya po. Ikukwento ko po yung kung paano po kami nagkakilala. Mahaba pa naman po ang ating pagsasamahan. So, tapos po nito, papakita ko paano si Lolo mag-uling, paano niya simulan ng pag-uuling. Alam niyo na naman po yun, kaya lang, sa edad po kasi ni Lolo, bigay ng, inspirasyon si Lolo sa mga tao kasi pag nakita niyo siya, sa edad niyang yan, 78 years old, tuloy pa rin ang laban sa buhay. Ayan, masaya. Ano ba sikreto mo, Lolo, at ikaw may malakas pa? Hindi, yung pagtawag mo ng maayos sa ating Panginoon. Yun. Natulungan ako ng Panginoon Diyos na humaba ang buhay, bibigyan ng lakas ng katawan, at ilalayo sa anumang uri ng karamdaman at kapamakan. Tama po. Yun lang ay inaasahan. Kaya nga minsan talaga hindi naman sa kinakain yan, humahaba ang buhay ng tao eh. Sa tiwala, yun lang, sa taas. Yan, lagi po yan kasama. Mula pagising, pagtulog, pasalamatan po natin siya. Araw-araw Kaya, magpasalamat. Laging bukas ang pinto ng Diyos sa mga taong tumatawag. At lalo na yung gustong magbalik loob sa Kanya. Napakabuti po niya. So ngayon po, ano ba gagawin mo ngayon, Lolo? Ngayong hapon, babalik ka pa ba ron? O bukas na? Bukas na daw po siya. Huwag naman masyadong abusuhin ang Yun, tama. Dahan-dahan lang kasi hindi ka na bata eh. Saka sariling trabaho naman yun. Oo, tama. Wala ka namang amo. Hindi naman pakyawan. Yun. Walang amo. Matatapos din naman. Tsaka wala ka namang malaking utang para pursahin sa sarili mo. Di ba, Lolo? Wala. Walang utang si Lolo. Mayroong kaunting utang sa tindahan. Tindahan lang yun. Ano ba, baka nagbibisyo ka pa, Lolo. Baka naman ikaw naninigarilyo pa nagiinom. Nagsisigalyo. Ayun, naninigarilyo daw po siya. Tagay. Ayun. Gano'n naman talaga sa probinsya eh. Gawa ng ang pagtagay naman, kung minsan, yung sakit ng katawan sa kapaguran sa maghapon trabaho, pag nakainom ng kaunti, parang nawawala. Nabalik ulit ang lakas ng katawan. Ayan. Pag gising sa umaga, Huwag lang sosobra, no, Lolo? Huwag lang sosobra, di ba? siyempre, anumang bagay pag sobra, masama. Masama, sobra. Kasi, yan ang, magiging cause ng sakit, di ba? Pag sobrang, nainom, ganyan, sigarilyo. Pero, lahat naman, naibisyo eh. Kaya lang, siyempre, pagka gusto mo bang maging malakas katawan mo, di, Yung iba nga diyan, halos isang araw, dalawang kako, naabot pa yan ng 2 araw. disiplina lang, kailangan lang disiplina, ano, Lolo? Tinitipid-tipid. Kahirap ka naman ang buhay. Oo nga, mahirap buhay. Lalo na ngayon, mahal ang bigas. Ang masasabi mo sa mahal ang bigas? Kaya nga yung mag-asawang yung naglalakad na yun,
Oo, buti. Si Daddy Frankie, shoutout po. Galing mo ikaw rin, magaling mo si Daddy Frankie. Mga charity vlogger yan. Shoutout din pala po sa kababayan namin na si Kainsan, baka naman. Gusto ko itong pasyalan kaya malapit lang naman ako dito. Kaya naman, mapasyalan kita sa minsan. Ganda ng mga maganda ng farm nyo. Nakakatuwa. Sa Tayabas po, Tayabas. Kainsan vlog. Si Anthony Habalya. Lagi ako nanonood noon. Kasi nakakalibang Saan lang lugar yung sa Sa Tayabas po, tapos hindi ko alam kung ano yung saktong lugar nila Papasok pa ng bukid Pero maganda yung lugar niya, Lolo. Hindi ka sa Palali. Palali, parang ganun siguro, Lolo, yun. Yung dadaanan mo yung lumang tulay. Yung Maragondong ba yun? Maragondong, yung... Papunta yun ng... Kakaliwa. Papunta ng... Ayan. Tapos kakaliwa. Pagibugos. Kakaliwa ka sa Tayabas. Ganyan, kakaliwa. Pag ahon ng tulay. May bago na kasing tulay, Lola, doon. Di na dinadaanan yung lumang Kastila ang tulay. Ano na lang siya, parang tourist spot na lang siya. Tapos ngayon may malaki ng tulay siya. Pag ahon mo doon, kakaliwa ka daw. Doon daw, sabi. Gusto ba si mama? Sama kita doon. Isang araw. Kung mga gano'n. Pasyal tayo doon. Bakit ka ng Tayabas? Tatandaan ko pa yun. Oo. Dahil ako nagtrabaho diyan sa sa Palali. Mm. Noong 1994 ata. Uy, tagal na. Naging kwan dyan, sa ano yan? Sa Marmulan. Mga Habalya. Nakilala niyo mga Habalya. Hindi Shoutout. Kainsan. Nakwento ni Lolo yung kanyang nagtrabaho doon siya ron. Sabi ko, isasama ko para makapasyal. Ayan po. Sa susunod na uli, yung aking interview kay Lolo. Marami pa po tayong pag-uusapan tungkol kay Lolo, yung kanyang love story. May love story pa to si Lolo Ano kasi to chick boy to nung araw ata Ang ganda ng katawan, tingnan mo naman Bicolano Uragon Uragon. Yan. Sige. Kita-kita po tayo ulit. Abangan nyo po. Marami po itong part. Huwag po kayong magsawa. Please naman po. Pa-subscribe naman po dyan. Okay? Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.